Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog mga kababayan, si Loren Legarda, binira si Garin. Loren, binira si Garin. Si Garin, yung Department of Energy Secretary, binira ni Loren, sabi ni Loren, nag-hearing yung Senate Committee, yung Senate Protect Committee. Tungkol nga dito sa krisis na ito na dahil dito sa giyera ng pinasimula ng US at saka ng Israel nang ginira ang Iran. O ngayon, talagang grabe na ang epekto sa buong mundo. Lalo na sa atin sa Pilipinas, grabe ng epekto. 60 pesos lang dati ang diesel, ngayon 130 na ba? Grabe. Siyempre yung mga bilhin, tataas, yung kuryente, tubig, pamasahe, kaya matindi talaga. Kaya nga nakakalungkot na ewan ko naman dito kay itong ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang sabi nila, wala pa namang krisis. Kahit si Secretary Garin ng DOE, sabi niya wala naman daw kang pang-krisis. Ano pa daw, kaya pa ang sitwasyon. Itong ganito na ang presyo ng krudo at saka ng gasolina ay ganyan na, hindi pa rin ba yung krisis? Ang presyo ng mga bilihin, sobra ng taas, hindi pa ba krisis yan? Hindi lang nila inaamin na may krisis na, pero nagbuo na ng crisis committee. Nagdeklara na rin ng National State of National State of Emergency. Ibig sabihin talagang malala na ito. Kaya lang itong talagang abnormal na ang sitwasyon. Hindi normal to. Sinong nagsabing normal ito? Anyway, gumagalaw na ang Senado, pinag-uusapan yung mga measures, yung mga hakbangin na gagawin ng gobyerno, kailangan ng approval ng Kongreso. Ang isa sa mga ahensyang importante na magdepensa ng mga proposal na yon, ng mga gagawing hakbang ng gobyerno, kailangan ng approval ng Kongreso, na yung Department of Energy. Kaya dapat sana nandun sa hearing si Garin. Ang problema, wala. Di galit na galit si Loren Legarda. Nasaan kasi yung secretary, yung pinuno nyo? Kasi nandun naman yung mga tao ni Garin, nagpadala ng representatives. Si Garin mismo ang hinahanap nila Loren. Sabi ni Loren, namumuliti ka kasi ang secretary nyo . Yan ang problema. Grabe, galit talaga si Loren. Pag kailangan nyo ang budget, nandito kayo. Pag itong mga action plan ang kailangan, anong action ang gagawin, wala kayo. We were willing to go on special session. May we know, number one, no GAA funds needed. It's with PNOC, and all it needed was congressional approval. And bicameral, ang dali naman. Isa lang na araw yan. May I know, kailan po binigay ng DOE sa Senado, kailan natanggap yung sulat, kailan binigay sa atensyon ng leadership at ng chair ng komite? May we know? I mean, this is what I mean . We act with urgency. It's not a matter of walang pondo. May pondo, it came from DOE's information, congressional approval. So it doesn't take too much if it's an urgent matter. We were able to pass the excise tax, and to be fair to the chair, kaagad nagtrabaho at napasa po namin. So kailan po ito? Yeah, PNOC is here, Mr. Chair. Initially, itong first two cargos actually, merong releasable fund pa si PNOCEC. That's why we bought the first cargo. And then there's a second cargo coming in. Yes. So, Ako po tinatanong yung ilang cargo. Simple question. If the DOE says that all it needs is congressional approval and the PNOC has the funds, and you said that the letters were sent because it is important that the people know that letters are not sitting in the Senate without action.
we would know if there is a letter that is deemed urgent. Kasi wala ang inyong DOE secretary eh. Wala dito eh. E nandito siya last week. Sinabi ba niya sa chairman ng Energy? Sinabi ba niya sa leadership sa Senado? Wala. Ang kanyang linalabi yung biofuel. Sinabi ba yan? Because this is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know, it's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia. Pagkalipas ng ilang oras, siguro pinaalam kay Garin na hinahanap siya, biglang sumipot. O, doon lang medyo humupa ang sitwasyon. Kaya lang, maraming reaksyon sa social media, linalagyan ng linalagyan ng kulay politika yung galit ni Loren. Sabi ng mga netizens, galit na galit lang yan si Loren kasi kinasuhan ni Secretary Garin yung anak niyang si Leandro. Ay di ba? Si Secretary Garin ng DOE ang nag-file ng mga penalties, pinagmumulta yung mga korporasyon ni Leandro Bilibeste dahil sa hindi man nagawang mga proyekto. O di ba? Si Secretary Garin yung yung talagang porsigido noon na isulong yung pagpa-penalize, papamulta kay Leandro Libeste. Ay billion din yung multa na yun. Kaya sabi ng mga netizens, galit na galit si Loren kay Garin. O makakaganti na siya. Pero syempre, sasabihin naman ni Loren, hindi naman yun ang dahilan. Kaya lang, sa totoo lang talaga, dapat naman talagang magkaroon na ng malinaw na action plan ang gobyerno. Matindi na itong crisis na to. Kaya nga kahit yung mga senador nagre-react sa sinasabi ng ilang officials ng gobyerno na wala pa namang krisis. Ang linaw-linaw, ang sitwasyon ngayon abnormal na. Sinong nagsasabing normal pa ito? Sa presyo pa lang makikita mo abnormal na eh. Sa presyo pa lang ng gasolina, ng krudo, ng mga bilihin, pamasahe. Ang dollar 60.3. 60.3 pesos na ang isang dollar. Grabe. Talagang pahirap ng pahirap ang buhay. Yan yung totoo. Kaya ito? Talaga namang mag-iinit naman talaga ang mga senador na yung secretary ng Department of Energy wala nung panahong pinag-uusapan yung mga measures na gagawin ng gobyerno para tugunan itong krisis. Kaya galit si Loren. Kaya lang yun na nga, syempre hindi rin maiwasan mag-isip ng mga netizens na ay malamang galit na galit yan si Loren kay Garin kasi yan yung nagpapamulta sa anak niya. Buti na lang biglang dumating si Secretary Garin ng DOE. Humupa si Loren. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.